Nako, ngayon po ay malinaw na ho na talagang nagkaroon po ng pagtatraidor at sabwatan para ipakulong ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. At ngayon ay umamin na ho mismo itong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nakipag-usap ho siya dito po sa mga taga-ICC. So ngayon ay kasi noong Sabado, mga kababayan, ang sabi niya Carnard story o isang malaking kasinungalingan at mali. Yung mga ganyan kasi 'di ba may mga aligasyon noon na lumabas po itong 18 ex-Marines at sinabi na nakipagpulong ko sila. Nakipagpulong itong si Remulla sa mga taga-ICC. Yun ho. Samantalang sa kabilang banda naman ay itong si Trillanes, dating Senador Antonio Trillanes ay patuloy na pinaninindigan yung kanyang kasinungalingan. Mga kababayan. So, iisa-isahin natin dito sa ating episode na ito, yung mga talagang planado ho na pagtatraidor laban po kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? So, dito ho mga kababayan ay eto ho, noong Sabado, sabi ho ni Ombudsman Boying Remulla, Canard story. Hindi raw totoo. At pawang kasinungalingan at kahit kailan ay hindi raw po nangyari. Yung pagpupulong niya sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati, yung sa mga taga-ICC. Yun po sa kanilang programa sa radyo, sa executive session sa DZRH. Sabi yan, tikas pa ho ng boses na hindi totoo yan at ang ginamit ho na termino, Canard ibig sabihin talagang kung sa mga bagong termino ho yan, fake news, kasinungalingan. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan at iisa-isahin natin. Tapos, bigla siyang umamin sa interview ng GMA News. Ito, panoorin nyo muna. Ito hong Canard story ni Ombudsman Boying Remulla. Ito po sa kanilang programa sa radyo. Panoorin po natin. Sabi ng ombudsman doon pa lang yun sa affidavit pa lang, tama, di ba, ombudsman? Kasi binanggit ako ron Binanggit ka ba doon? Nabanggit siya. Kasi nag-meeting daw kami sa Bel Air. ICC prosecutor ang ka-meeting niya. Ano, may 18 abogado? 18 Witness? sundalo nandun, may witness? Parang medyo... It never happened. Di ba? No. At saka pag labing Ano naging personal knowledge yun? Ano ba tawag dyan? Is a made-up story. Canard. Canard, ako, bigat. It's Hindi, yun nga. Gusto ko, tumistigo yung 18 sa Senado. Sige, Yes. tumistigo Tama sila. yun. May abad ba? May affidavit daw pinirmahan? May pinadala na affidavit? Totoo ba? Di ba, pumirma nga sila 18 di ba? Pero may affidavit nga. Tapos may binigay nga Nagsubmit na sila sa affidavit. Office of the Ombudsman Tapos itong Separate ito doon yung amount na to pinag-uusapan is separate doon sa pinag-uusapan sa Senado. Iba pa Iba ba? In addition to. Ito. Ay naman, At saka, pag kayong lahat, 18, pumunta doon sa sinasabi niyo na polo townhouses, baka magkagulo kayo doon, ha? Oo. Kasi Kasi napakarami every ninyo. so often, pupunta kayo doon. Napakarami Para yung renade na yung Townhouse. Manila Polo townhouses. Pag 18 kayo. Mas nagsalita na si Ombudsman is pure canard. Ano yung canard? Hindi, paano lang talaga, mahirap maniwala na yung 18 yun, lahat sila, alam nila lahat. Yung na personal. nakasulat Doon sa affidavit na yun. At saka imposible yung mangyari, siguro. Kung babasahin mo, Ombudsman. Hindi, it's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila, Nagkwentuhan. nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon, At alam nila lahat yung Alam mga nila lahat na sinasabi doon. ron. Medyo iba na yun. Gusto ko nga Gusto ko nga tanungin sa kanila. Doon. Kasi pumunta daw sila sa Ilocos Ha? Pumunta sila sa Ilocos? sila ng pera ron sa Ilocos. Ang ibig mo sabihin, hindi man lang kayo pinansin na meron kayong daladalang ganon? Diyan sa airport. Walang report? Walang ka-report dyan? Wala man lang dyan, ibang... Wala nakapansin sa inyo? Pumunta kayo doon sa bahay ni Presidente? Di ba bata ni Pao yun si Tony Levy? hindi ka. Hindi. Bata mo ba? Bata ni Ben Horloy yan. Yan po inyo pong napanood at ang sabi niya, wala, hindi totoo, kahit kailan, hindi po nangyari.
Kasi nabanggit nga po yung pangalan ni Ombudsman na Boying Remulla dito po sa affidavit ng 18 ex-Marines na kung saan ay nagdetalye ng mga sinasabing nakawan at hindi na nila masikmura kung kaya sila po ay lumantad ho ngayon. So yan po ang binabanggit nung Sabado yan. Ito puntahan na natin ngayon. Sabi ho ni Ombudsman Boying Remulla, paano ho natin paniniwalaan ng isang ombudsman, di po ba? Na sobra ho ang sinungaling, di po ba? Nung una, yung kanyang mga talumpati ho, mga kababayan, na hindi kailangan na makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC dahil wala sila sa jurisdiction. May binabanggit pa siya na kung saan sa ibang bansa sila, sa Sudan, kung ano-ano, sa Pilipinas hindi. Gumagana ang hustisya. Yung pala ay nagpaplano na ho sila at nagsasabuatan kung papaano maipakukulong ho sa ICC. Ito hong si dating Pangulong Duterte. So maliwanag po na prenaidor ho ang dating Pangulo. Ito, ang sabi ho ni Ombudsman Remulla, ngayong March 2 naman, kahapon yan Lunes, kasi nung Sabado, executive session, tapos biglang kumambyo. Siguro nakahalata siya baka maipit ako kapag na-imbestigahan ito sa Senado, tapos nagsabit na ng affidavit sa Ombudsman. Itong 18 ex-Marines, baka maipit, umami na. Ito. At tila nilaglag niya na po ni Ombudsman Remulla itong si Trillanes. So laglagan na ho ito, mga kababayan. Ano kaya ang mukhang iaharap ngayon ni Trillanes? So ito muna. Sabi ho ni Boying Remulla, totoong nakikipag-usap ako. Tigas pa ho ng boses. Mamaya, papanood ko sa inyo yan. Yung kanyang binabanggit. Ang sabi niya, totoo yun. Nakipag-usap ako. At kay Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personal ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. So, lumilitaw ang nagsubo sa kanya ng mga taga-ICC. Ito po si Trillanes. At ang matindi ho, nangyari po ito sa bahay niya sa Bel Air, sa Makati City. At sinabi niya na ni Remulla na nakausap ko, ang sabi niya, ano ngayon? Yabang mo talaga, no? Nahuli na sa kanyang pagtatraidor at pagsisinungaling, napakayabang ho. Talagang, paano ho ito? Pagtitiwalaan, yung tanod bayan ho ito, tagapagtanggol at tagapagbantay sa mga korupto na opisyal. Tapos, kasi ngayon, ang sinisilip ho nila, yung background ho nitong 18 ex-Marines. Tingnan din ho natin ang background ng ombudsman. Pero niya sinungaling. Mga kababayan, nung una, salita ng salita sa kanya mga speech sa mga press con, nung siya po ay Justice Secretary, nasabi niya, hindi tayo makipag-cooperate sa ICC. Hindi pa pwede yan, may hustisya na umiiral dito sa Pilipinas. Sabi ho ni Boying Remulla. Tapos ngayon, umamin na ho siya kasi nasukol na ho siya. Nabuking na ho siya, mga kababayan. Na ngayon, tapos matigas pa ang mukha. Hindi, ang kanyang boss, ang salita. Ano ngayon? Grabe ho, talagang dapat sinagot siya ng reporter. So, wala ka palang kredibilidad. Paano ka paniniwalaan nung sabi mo noon, hindi nakipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Tapos bigla kayo nagsabuatan, nakipag-usap pala kayo. So, pinlano kung paano aarestuhin ito pong si dating Pangulo Duterte. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Itong napakatinding kasinungalingan ni Ombudsman Boying Remulla. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Yan po, napanood nyo mga kababayan, ang matigas na mga pahayag at pananalita ni Ombudsman Boying Remulla na parang yung siga mga kababayan, di po ba, na ano ngayon? Kung nakipag-usap siya, hindi yun ang issue bakit mo sinabing hindi ka nakipag-usap? Nakipag-usap ka pala. Yun po ang issue. Di sinungaling ka. Di po ba?
Dahil sa alam niyo ho, sa tao, ang isa po sa talagang, lalo na kung meron kang sensitibong posisyon sa gobyerno, mga kababayan, napaka-importante yung iyong sinseridad, yung iyong kredibilidad, yung iyong katapatan. Di po ba? So maliwanag ho rito mga kababayan na sila po ay hindi po tapat, kundi nag-traidor ho kay dating Pangulong Duterte. Kasi binabanggit niya ho mga kababayan, di ba? Sa umpisa pa lang, nako, hindi, wala. Kalokohan niyang hindi makipag-usap tayo sa Pati sa kanyang mga talumpati sa abroad, mga kababayan, ay talagang ipinangalandakan niya. Meron mo siyang, nagpunta ho siya na sa Switzerland, sa United Nations, sa human rights ata ho yun, na kanyang binibigyan din na hindi po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. So ano na ito? Ombudsman Boying Rimulya. Sa ngayon ay kanyang kanyang binubutasan itong pagkatao ng 18 Marines. Di po ba na kesyo iba naman dishonorably yung discharge, mga hindi naman daw totoo na Marines o kung ano, etc. So sinisira pagkatao. Ibalik ho natin sa pagkatao ni Rimulya. Inyo naman napanood na kung saan, sabi niya ito, yung hindi natin babalik yung mga nakarampa, yung ngayong ilang araw lang ho, nung Sabado, sa executive session, sa kanilang programa sa radyo, sabi niya, kailanman hindi nangyari. Ito hong pag-uusap o meeting. Tapos, Lunes, kumambyo, totoo yan, nakipag-usap ako. Ano ngayon? Yun, mga sabi ho ni Rimulya, grabe ho mga kababayan. So, paano ho ito, ombudsman? Na paano natin questionably ho yung kanyang kredibilidad, mga kababayan? Di po ba? Yung kanyang katapatan. At dito ho ay lumilitaw ho na nilaglag niya na ho si Trillanes. Alam niyo ho, eto, malinaw na ho. Talagang lalong lumulutang ho yung kredibilidad nitong 18 Marines. Kasi hindi po yung maikakali ni Rimulya na nakipag-meeting mo siya. Kasi bakit ho? Yung itohong mga Marines na ito, yung dating Marines, security ho ito ni dating Congressman Zaldico, sabi ho nila, sila po ang nagsilbing security nitohong mga ICC investigators. So, siyempre, sila po sa security, alam nila kung saan lugar pupunta at sino ang pupuntahan at kakausapin. Siyempre, ito alam nila detalye. Pupunta tayo ganitong oras. Sa Bel Air, Makati, subdivision yan, sa bahay ni Rimulya. So, alam ho nito mga security na ito. Nitohong 18 Marines. So, alam nila detalye kaya hindi may ipagkakaila ni Rimulya, kaya umamin din ho. At pinaaga niya na yung kanyang kahihiyan. Di po ba? So, maliwanag ho mga kababayan. Paano pagtitiwalaan natin? Kung ang sinasabi nila, paano paniniwalaan itong 18 ex-Marines? Ito na si Ombudsman Rimulya, paano natin paniniwalaan? Nang sabi niya ay hindi makikipagtulungan, yung pala nakipag-meeting. Tapos ngayon ho, ay ito hong si Trillanes, patuloy ho ang pagtanggi. Wala, Trillanes, bistado ka na. Umamin ka na, kasi umamin na ho si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ho ni Trillanes ay, sa panayam, na-interview naman ho siya ni Jessica Soho. Na noong March 1, sabi niya, hindi raw totoo. Wala pong mga ganyang meetings. Sabi ho ni Trillanes, hindi